Hello guys, bumili pa ako ng sealant KRX brand. Yan pa instruction. Hindi po makita sa video. At kasama ko siyang hose. So yan po ay 500 ml. Allowed lang po sa one tire is 350 to 500. Yan po yung tire bulb. Nabili ko rin kasi wala pa akong pangkuha ng bulb. Allowed po yan 500, pero 350 lang po yung nilagay nyo kasi sobra-sobra naman. Abot po ng 7. Hanapin po natin yung butas nya. Pakita ko po sa inyo. Gaano kalaki. Sobrang liit po. Hirap pa ako makita. Ayan po, maliit. Iyan. Nakita na. Ayan. Maliit lang po yan. Pero ano pa rin, nababawasan pa rin yung hangin. So kailangan talaga ng sealant. Yan ay kukunin na natin yung bulb. Kasi dyan po yung dadaan yung tar sealant. Balik. Dahan-dahan lang po pihit para di po mawala yung bulb. Kasi malakas po yung pressure ng hangin. Counterclockwise po yung pagpihit. Kailangan po natin inflate yung hangin para paglagay ng tar sealant ay mabilis lang. Yan, nakuha na natin. At siguro mga guys, next days ay ano ko ulit to, video ulit. Tingnan natin kung maganda si KRX, hindi siya bumabawas. Ayun na, try natin ilagay. Shake po natin ng mabuti para maghalo po sila. Kabit na rin yung hose na mag-connect doon sa piton. At kung saan po yung ano niya, yung butas, dapat po kailangan sa ilalim para po matakpan. So luckily yung butas ay sa piton, so hindi na kailangan pang hanapin kung saan sa automatic sa baba siya ng piton. Diyan, connect po doon na mabuti. Press lang po yung bate. Plastic na yan. Salamat sa asawa ko at na may taga-video tayo. So guys, mura lang yan. Kung nyo makatry. Sa Aklan pa ako. Kaya 100 yung shipping fee niyan. So mahal po. Pero tatry po natin kung maganda. Kuha ulit tayo ng video para sure kung maganda siya. Hindi KRX po kayo. Mura. Wag po natin yan guys na ubusin. Kasi napakarami po yan. Pwede po natin magamit yan in the future kung maputasan doon sa harapan. Hindi naman sabi. Pwede po siya ulit natin gamitin. So ayan, puno na. Hindi na mag-proceed yung sealant. Hinanap ko yun yung butas. Tinig ko yung lumalabas yung sealant. Hindi naman siya lumabas. Tingnan natin. Ginawa ko po is puno po yung piton niya. Pinahinan ko po siya bago ko binalik yung bulb. Kasi dyan po daw babara. Hindi po mahanginan yung bulb na yan pag bumasa. Pag tumigas na yung sealant dyan sa loob ng
piton. Yan ay binabalik ko na po. Bali clockwise naman yung pagpabalik niyan. Dahan-dahan lang mga guys. At hipitan ng mabuti para sure na sure. Yan pala guys ay yung binili kong air compressor. Machicheck nyo po yung PSI nyan. Maganda po yan. So every time kayo alis, check nyo po yung PSI ng kulong nyo kung nasa tama ba. Ngayon ay ginagamitan ko siya ng yan. Kaso guys, sa sobrang puno ng sealant, hindi po siya makapagpahangin. Mahina pa yung pressure niya. So, ginawa ko, dinala ko doon sa mekaniko, sa vulcanizer. Doon ako nagpahangin. Malaki kasi yung tire inflator niya, tire compressor. So, ngayon, check ko, hindi na po galing. Nasobra naman 67.0 PSI. So, kailangan natin ng 33 lang. Sobra pong tigas yung gulong. Binawasan ko po yan. Naging 33 na siya. After nyan ay sinakyan ko ulit. Tumikot ako. Isang ikot para po siya tumigas. Pero kinuha ko po muna yung 33 PSI bago ko biyahe ulit. So, sunod na video guys ay kayo update kung maganda si tire sealant.